Welcome po at tayo ay may mga kapatid tayo. Of course, yung ating mga pamilya, yung iba nating pamilya na nasa Pilipinas ay naka-online din sa atin. Ang aking sister Vicky na getting stronger sa kanyang COVID infection ay recovering na talaga ng mabilis. Praise the Lord sa UK at si Ate Jack sa Ireland at yung mga kapatid natin ay hintayin natin na sila ay makapag-online din. But anyhow, before that, ay tayo po ay dadako sa ating pong weekly service fellowship. Although ito ay virtual, ang ating pong programa ay kagaya pa rin ng dati. Ito po ay pangungunahan, of course. We will have an opening prayer and then after that, we will sing songs to the Lord. I think Kuya Arnel prepared 2 songs to the Lord. And then after that, I'm going to introduce yung ating pong preacher, yung ating pong speaker. Alam ko na yung iba ay excited na ma-meet yung nakawin sa akin sa Panginoon. Yung nagtiyaga, yung nagtiis at nanalangin ng husto para ako ay mahayagan ng salita ng Panginoon. Dahil siyempre, kilala nyo ako, di ba? So, excited kayo kung sino yung matyagang naghayo sa akin. So, yan po yung aking Uncle Pastor Jimmy Lahara, Hermenegildo Lahara. At mamaya, i-introduce ko siya sa inyo yung kanyang mga ginagawa na nagawa sa ministry ng Panginoon. And then followed ng message, we will be having offerings, tithes and offerings. Ng ating pong gagamitin dyan ay ang ating kapatid si Kuya Jay, si Pastor Jay, long amin ang gagamitin dyan. And then after that, yung pong may mga testimonies, mag-raise hand lang kayo kung magte-testimony kayo para pasa sa inyo yung o mabigyan kayo ng voice, di ba? Yung audio nyo ay mai-on direct sa inyong side. Okay. And then after that, ang testimonies natin ay we will have announcement, di ba? We will have announcements. Wala naman siguro tayong announcement. And then after that ay closing prayer. And then pagkatapos po ng ating pong gawain, yung pong mag-stay, of course, you're welcome. Pero yung mga taga rito, lalo na dito sa building, ay meron po tayong gender reveal doon sa anak ni Pastor Joey at saka ni Ate Maricel. At the same time, dahil matalino si Pastor Joey at saka si Ate Maricel, ang maghahanda ng kanilang gender reveal ay ang Shelo o ang Zelda family, yung Thanksgiving ng Zelda family dahil sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang mga anak, ng mga top-notchers. At alam ko yung mga anak ng mga kapatid nating naririto kagaya ng Defensor family, top-notcher din kayo. So Thanksgiving na lang. Oo, mabuti yung mga Zelda, Thanksgiving din, pero may pakain din. Praise the Lord. So tayo po ay dadako na at ipasa po natin ang ating pong buong pag-iisip at puso in worshiping and honoring the Lord. At the same time, hearing from the Lord through His messenger. So we will go to the opening prayer by Kuya Robert Zelda. Take it away. Sige po, tayo po ay manalangin. Father God in heaven, kami po ay malapit sa trono ng grasya. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang unika na langit at lupa, Panginoon. Kami po ay malapit sa trono ng grasya, Panginoon, at kami po ay papatawaran sa aming mga kasalanan. Alam mo po, ang bawat isa sa aming Panginoon. Hindi luhod, Panginoon, sa iyong harapan. Kami ng tawad sa aming mga nagawa sa iyong Panginoon. Pangako, Panginoon, na kayo, Panginoon, napakatanal kung kami namin lalapit at maghihingi ng kapatawaran sa iyo. Salamat po, Panginoon, kami po ay iyong pinatawad, Panginoon, at pumuli kami, Panginoon, malapit sa iyong presensya, Panginoon. Lord, na-acknowledge, Panginoon, ang aming mensahero sa araw na ito, Panginoon, Pastor Jimmy.
gagamitin, Panginoon, upang ihayag ang iyong salita, Panginoon. Siya, Panginoon, na isa sa iyong mga instrumento upang makawin, Panginoon, ng mananampalataya, dahil sa magitan ng iyong salita, Panginoon. Bless him, Panginoon. Ganun din po ang mga lahat ng mga nakikinig, Panginoon, sa mga oras nito. Pakahayag ka po, Panginoon, sa bawat sa amin. Pakauhawin mo po kami, Panginoon, ng iyong salita. Upang kami, Panginoon, akad, Panginoon, sa iyong nais sa bawat sa amin. Lord, at amin pong dalangin, Panginoon, ng araw na ito, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, kami mabusog, Panginoon, at kami, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang katagumpayan ng araw na ito, at sa pagkatapos, Panginoon, kami, Panginoon, ay umalis sa lugar na ito, Panginoon, o matapos, Panginoon, ang may galak at may joy sa aming mga puso at kapayapaan, Panginoon, lalaki sa muli, Panginoon, pinupuri ka namin sa salamatan sa tanging pangalan ng anak na si Jesus sa gabay ng Santong Espiritu. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nasaan man kayo naroon, magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya, sa lahat ng sulok ng mga tahanan na naririnig ang aking boses. Hello po sa inyo at isang pagpalang araw sa inyong lahat. So we are here again sa ating pagpupuri sa ating Panginoon at patuloy tayong sumamba sa Panginoon. And one thing before we start to sing these songs, I would like to say na there are so many things, mga kapatid, na we have or we need to give thanks to God. Amen? Marami tayong mga bagay na dapat ipasalamat sa ating Panginoon. Subalit, marahil hindi tayo nagiging aware o hindi tayo nagiging, kumbaga, hindi natin nakikita ang mga bagay na ito sa simpleng paraan. But there's one special and unique gift na binigay sa atin ng Panginoon, which is the salvation. Na binigay ito sa mga mananampalataya na kung saan ang salvation na ito ay makapagbigay higit sa lahat kaluwalhatian sa ating Panginoon. So, may purpose ang kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Ito ay para sambahin, itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. That's the purpose why Jesus Christ redeemed us. In order to give Him glory, high glory, we give reverence, matinding pagkatakot sa kanyang kabanalan, yun ang isa sa pinakamaganda. Kaya sa hapong ito, patuloy nating sambahin ang ating Panginoon at bilangin natin, kung kaya niyong bilangin ang mga blessing na binigay ng Panginoon sa atin, but I think hindi natin kayang bilangin. Dahil yung magising lang tayo sa umaga, mga kapatid, that's a kind of blessings na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Tayo ay patuloy na magpuri at tayo ay sumamba sa ating Panginoon. Let's sing together the count your blessings. Amen? When upon life billows you are tempest most, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Are you ever burdened with the load of prayer? Does the cross seems heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done.
When you look at others with their clams and gold, but the Christ had promised you His wealth untold. Count your many blessings, many cannot buy. Your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Amen. To God be the glory, honor, and praises. And let's continue to worship the Lord. Can we sing together this next song, You Are God Alone? Kahit man nasaan kayong lugar ngayon na sumasamba sa Panginoon, let's continue to sing, to worship the Lord in spirit and in truth. Amen? You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any moral man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Can we sing together, my friends, this song for last time? You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any moral man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Sing together this song. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, and the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power and can condemn. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. Say together. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable, and that's who you are. Say together. You're unchangeable. Yes, Lord. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You are God alone from
Before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, and the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Sing together. Unchangeable, you're unshakable, you're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, you're unshakable, you're unstoppable, and that's what you are. Say together, unchangeable. You're unchangeable, you're unshakable, you're unstoppable, and that's what you are. Yes, Lord. You're unchangeable, you're unshakable, you're unstoppable. That's what you are. Yes, Lord. Indeed, Lord, this is what you are, Lord. You are unchangeable. You are unshakable. You are unstoppable, Lord. Hindi ka nagbabago, O Diyos. We believe on that, Lord. You are the same God before, today, and even yesterday, Lord. You are the God of Jacob, God of David, God of Abraham. Lord, we believe in you, Lord. Hayaan mo sa hapong ito, Panginoon. We continue to worship you. We continue to give you praise, O Lord. We give you highest adoration, O Lord. Father in heaven, you are worthy to be praised, O Lord. Indeed, Lord, you are worthy to be praised. Tanggapin mo, Diyos, ang mga papuring ito na maging karapat dapat sa iyong harapan. At hayaan mo, through Pastor Jimmy again, we will listen, Lord, through your words. Speak to us, Lord, through your good servant, Panginoon. At hayaan mo, Diyos, na through this access, Panginoon, we can worship you, O Father, in spirit and in truth. Lord, we give you praise, we give you honor, we give you the highest adoration. Mga kapatid, tayo pong lahat ay magsabi ng amen. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. So thank you, Kuya Arnel, sa ating dalawang pagganda. Alam ko na namimiss nyo na yung ating sama-sama na fellowship, gathering together at magpuri at mag-worship sa Panginoon. At the same time, ay makinig sa kanyang salita. But anyhow, pero the more we sa nangyayaring ito is the more tayong nagiging parang napakainit sa Panginoon. I praise the Lord dahil marami ang ating nare-reach out sa pamamagitan nitong virtual teachings and preachings and fellowship that we have. Anyhow, so we will be going na sa ating pong mensahe ng Panginoon ngayon. And more than anybody else, of course, siguro, aside from his beautiful and loving wife, ay ako siguro ang may second na karapatan na magpakilala dito sa ating pong mensahero. Alam ko rin na excited din kayo dahil marami akong mga kwento patungkol sa kung paano ako na-save, anong nangyari sa aking buhay, at may mga kwento rin ako na lagi kong nababanggit nga itong aking pinakamamahal na, of course, mahal ko yung aking mga uncle dahil yung isang uncle ko nakikinig dyan, yung kamukha ni Apong Pascual talaga, yung aming lolo. And itong ating mensahero ngayon ay siya ang pinakauna yata, aside from our lolo, Apong Pascual, siya ang unang naging pastor sa pamilya namin. And praise the Lord, I believe produkto siya ng panalangin ni Apong Pascual. At kami naman na ngayon ay nagpipresent ako, si Kuya Martin, ay produkto naman kami ng panalangin nitong of course, pinanalangin kami ni Apong Pascual, pero pinanalangin kami nitong aming uncle na ito. And I hope si Kuya Martin, I think is also, o si Ate Irma, silang mag-asawa ay online din dito dahil excited din sila. At marami sa atin dito na excited marinig si Pastor Jimmy. Papaalalahanan ko lang yung aking uncle. Yung mga sikreto ko, huwag mo na lang sabihin. But anyhow, let me introduce to you. Ang ating pong mensahero ngayon, his name is Pastor Reverend Hermenegildo Lahara. Ganyan kaganda ang mga pangalan nila ng magkakapatid na yan.
Yung isa ay Demetrio, yan, nanonood yung uncle ko na yan, Demetrio Lahara. Yung isa ay si Hermenegildo Lahara, yan si Uncle Jimmy. Ang isa ay si Virgilio Lahara, nasa Australia. Nanonood din ba ngayon online si Uncle G? Si Uncle G. At ang isa naman ay si Bienvenido Lahara. Grabe ang mga pangalan ng mga yan. Hindi mo makakalimutan. Kasi may lahi po kaming mga Espanyol. Kung inyong pong mamarapatin. Espanyol, may lahi kami. Yung aking apong Pascual ay lagi ko nga sinasabi sa inyo, di ba na kamukha siya ni Eddie Garcia. Anyhow, let's go to the messenger dahil anyhow, Pastor Jimmy, like what I've told you, our preaching here is minimum of 55 minutes or 59 minutes, minimum yon. So you have all the time to preach whatever you want. Sanay na yung mga kapatid sa long preaching dahil sa akin. Now, ang ating pong mensahero is sasabihin ko po sa inyo yung mga credentials, it's not para pag magyabang o kung ano man, kundi it's a credential that we have to listen to him because he has the right to speak, right? This is what I'm saying. Similarly kay Paul, ganun din ang sinabi ni Paul, di ba? Sinabi rin niya, hindi sa pagyayabang, para ang sinasabi ni Paul is, makinig kayo sa akin dahil meron akong karapatan na magsalita patungkol sa Diyos. Alam niyo po, hindi na isama yata rito ng aking tita, yung engineer po siya by profession. I think dalawang engineering ang natapos, si Uncle Jimmy na lang magsabi. Dalawang engineering yata ang natapos niya, if I'm not mistaken. At nag-Saudi rin siya for 2 years, I think, or so. But nung tawagin siya ng Panginoon, ay pumasok siya sa theological school or sa Bible school, natapos siya ng Master of Arts in Ministry. Okay? So I think kailangan natin ito dahil master na ito sa ministry, arts in ministry. So definitely, kausap ko nga kanina siya mga kapatid, if he can teach us in regards to ministry or in regards to some doctrinal things, Master of Divinity. So, okay. And ito pa isang maganda, Best in Hebrew Award. So yung ating mga Hebrew dito ay pwede nating i-check sa kanya. Sa Philippine Baptist Theological Seminary sa Baguio City. At Associate Pastor siya ngayon ng Tarlac Living Faith Baptist Church. At Principal siya ng Tarlac Living Faith Academy sa Tarlac City. Okay? Aside from that, of course, pamangkin niya ako. Of course. At ang isang credential na hindi nakalimutan na ilagay, kasi yung tita, yung asawa niya, yung misis niya, yung tita ko, ang sumagot sa akin nung tanongin ko siya dahil papakilala ko. Ang isang credential na talagang, sabi nga ay napaka-importante at hindi dapat kalimutan, asawa siya ni Mrs. Marivic Lahara. Sabi ko, yon ang pinakamagandang credential. Sabi niya. Tarlac Living Faith Baptist Church pala. Hindi niya napindot yung Christian. So it's Tarlac Living Faith Christian Baptist Church pala. So, without further ado, welcome po natin ang ating pong pastor magbimensahe ngayon, si Pastor Jimmy Lahara. Take it away. Hi, magandang araw po. Kung pwede po sana ay magkaroon po tayo ng Bible, okay? Kasi preaching, teaching po ang aking gagawin sa inyo. At kung meron po kayong mga Bible sa inyo pong mga harapan, kindly open your Bible. No. Kindly open your Bible on the Gospel of Mark. Just like what I have told you a while ago, we will be doing a preaching, teaching mensahe. Mark chapter 4, I'll be reading from verse 34. Okay, he didn't say anything to them without using a parable. He didn't say anything to them without using a parable. But when he was alone with his disciples, he explained everything. Alam po nyo, sa Bible, there are about 38 parables na sinyer ang ating Panginoon. But all of those 38 parables were just confined in the Synoptic Gospels. Ang ibig sabihin, all those 38 were written in the Gospel of Mark,
Matthew, and Luke. Only the Gospel of John is without a parable. Pagkatapos, ang sabi sa Matthew, again, sa Matthew 13. Matthew 13, from verse 10. Ang sabi rito, the disciples came to him and asked, why do you speak to the people in parables? Every time na magsasalita ang Panginoon sa multitudes, meron kasama palaging parables. And yun ang dahilan kung bakit nagtataka yung mga disipulo. Why not directly tell them what's the reality or what's the truth? Kasi ang parable, I think you know this very well. A parable is an earthly story somehow explaining heavenly things. And ito ay mga analogies lang. Analogies to somehow, as an aid to somehow give some point. Ang punto ay it's just a comparison of two things or ideas. Yun ang ibig sabihin ng parables. Kaya nga hindi direkta, no? Kaya nga nagtanong na ang mga tao, sabi ng mga disipulo, why do you speak to them, to the people in parables? Dito ko mag-concentrate. Sabi niya, he replied, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Okay, ulitin ko po yun. The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Ano po ang naisip po ng Panginoon? Ang nais niyang dalhin ay sa kanila, mga parables for them to think concerning what reality is. But for you, kanya, the secret has been revealed to you. Sa mga disipulo ito. Kaya bilang nagsasabing mga Kristiyano o disipulo ng Panginoon, well, we're supposed to know those secrets of the kingdom of heaven. Okay? Dapat alam natin ay yung mga secrets of the kingdom of heaven. Para sa akin, ay siguro kaya walang parable sa the Gospel of John. Walang naisulat na parable out of those many parables that Jesus Christ somehow has illustrated whenever he gives some preaching. Only the book, only the Gospel of John ay hindi nagsulat ng parable. Siguro dahil andun yung secret eh. And most especially, yung secrets na yun, the secrets of the kingdom of heaven, most likely is confined in John 3:16. Dito po tayo magsisimula at magtatapos. Again, if you have your Bible, excuse me, please open your Bible on the Gospel of John. We will not be talking about the parables, but we will be talking about the secrets. Why the Lord has somehow informed his disciples that the secrets of the kingdom of heaven has been revealed to his disciples. That means that somehow, whenever we talk of disciples, if we are really in Christ, we are all disciples. In so doing, we are included in those people who knows the secret of the kingdom of heaven. Ito po, sa John 3:16, nakapaloob po lahat yung tatlong sikreto of the kingdom of heaven in John 3:16. There are three secrets that somehow I bound up in this verse. Babasahin ko, no? For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. The first secret, okay? The first secret is we have to realize. If you, alam po nyo, if you have your own pen and notebook, you could somehow jot down. Because I believe a short pen is better than long memory. Okay? So the first secret is we have to realize that we are infinitely loved. Ulitin ko, for God so loved the world. Okay? For God so loved the world. The first secret ay we have to realize that we are infinitely loved. Infinitely. Bakit infinitely? Kasi
Kasi ang sabi sa Jeremiah 31, sa Jeremiah 31, why did I say it was an infinite love? We have to realize that we are infinitely loved. Kasi ito ang sabi, because it came from eternity. Verse 3 of Jeremiah 31. Jeremiah 31 verse 3 says, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. Just like what I have said a while ago, the first secret is, for God so loved the world. So love. Yung salita, yung word na so we are infinitely loved. Why is that so? Because such love has been given to us even before the creation. Kasi yung sabi rito, I have loved you with an everlasting love. Actually, since the time of creation din God can never change His name. One of His very first attribute is God is love. The Bible did not say God has love. The Bible said God is love. What does it mean? Okay. God is love. This love it was already in, tataka ko sa lahat ng nilalang ng Diyos, ang tao lang, ang nilalang niya sa kanyang imahe. Sa Latin kasi is imago Dei. Lahat ay nilalang niya Pero sa tao lang, nilalang niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Bakit? Yun nga ang kanyang pag-ibig Hindi mo i-entrust niya sa tao yung kanyang wangis. Hindi niya i-entrust sa iba. Yun ang ibig sabihin ng pag-ibig Ang pag-ibig kasi ipagkakatiwala mo yung nasa iyo. And God entrusted His own image. Ito pa, siguro na ituro na rin ni Pastor Janto sa inyo. Pagdating sa pag-ibig kasi, since the beginning of creation, God has shown how much He loved His people ang tao. Meron niya, what day man was created? Man was created on the 6th day. Pagkatapos yung first day niya, the 7th day. And on the 7th day, He did nothing. Pahinga kaagad. Alam niyo kung ako ang Diyos? Kung ako ang Diyos, ay, first day pa lang, lalangin ko na ang tao. Pagkatapos, sasabihin ko, the second day, tao, bumangon ka dyan, tumulong ka na. Walang kailangan ng Diyos sa tao Hindi niya kailangan ng ating talino, hindi niya kailangan ng ating lakas, hindi niya kailangan ng kung meron man tayong pwedeng ipagmalaki. He needs nothing from us. Kaya nga, nung lalangin niya ang tao, only on the 6th day, nung tapos na lahat. Nung tapos na lahat. At nung tapos na lahat, saka pa lang niya nilalang ang tao at doon sa kanyang pagkalalang, binahagi niya yung kanyang wangis. Binigay niya. He entrusted His own image because of such love that He has towards us. Pagkatapos nga pagkatapos nga niya lalangin ng lahat ng bagay at nilalang niya ang tao, right after that, yung lahat ng kanyang nilalang, ibinigay niya sa tao. Ibinigay niya sa tao. Isa lang ang kanyang habilin. Huwag kakainin yung hindi dapat kainin. Isa lang. Pero everything was given by His grace. That shows how He loves us. Naku ko sabi sabihin. Pagkatapos ang pagkatapos pa, nung right after na magkasalan, alam niyo yung tugon ng tao sa pag-ibig ng Diyos, una kasalanan Una kasalanan. Nung magkasala siya, tumakbo siya. Anong pinakita ng Diyos? Pag-ibig pa rin. Hinabol ng Diyos Sa Hebrew, kapag sinabing Adam, dalawa pong ibig sabihin ng Adam Ang unang ibig sabihin ng Adam ay lupa.
Adam, Adama. It means soil, lupa. Ibig sabihin yung ating physical being. Pangalawang ibig sabihin ng Adam is humanity, yung sangkatauhan. Kapag kausap niyang personal lang si Adam, sinasabi niya, lupa, kumusta ka na, ganyan, etc., etc. Pero nung siya'y magkasala at siya'y magtago, tinawag niya tao. Ibig sabihin, humanity. Sino tinatawag niya? Lahat tayo tinatawag niya. Sapagkat lahat tayo galing kay Adan eh. Tinatawag niya tayo. Tao, nasan ka? Sabi niya. Tao, nasan ka? Hinabol pa rin niya. Ano po niya sabihin? Hinabol niya ang tao. Kahit alam niya ang nagtatago at kahit alam niya, nais niya na kusa sana ika nga ay magpakita. Pero siya ang naghabol. At siya pa ang nakiusap. Yung pong ibig sabihin ng pag-ibig. Hinabol niya at nais pa rin niyang ipadama ang kanyang pag-ibig. Alam po niya kung ako siguro kung ako ang Diyos pagkatapos kong ibigay ang lahat ng pag-ibig ito tapos ang sukli sa akin ganon, ay papatayin ko na kagad siya. Pagkatapos gagawa ulit ako ng panibago. Try and try until I succeed. Ika nga. Diba? Pagkikreate ulit ako ng Adam 2. O kapag palpak pa rin, Adam 3. Kapag palpak pa rin, Adam 4. And yet, hindi siya gumawa ng iba. Dahil sa kanyang pagmamahal sa tao. Since creation, God has shown His love sa tao. Alam po nyo, ito personal kong testimony. Nung una kasi hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin ng pag-ibig na yun. Pero pinadama nyo siguro sa akin sa pamamagitan ng aking anak. Nung ako po ay nagpipreach sa barangay Balingkanaway, it was a crusade. Isang barangay Balingkanaway. More or less siguro mga 500 yung mga tao. Sa basketball court po kasi, nag-crusade po kami. Ako ang speaker. Challenge ko yung mga tao, sabi ko sa kanila ay, kung sakali man, gunawin ng Diyos, itong barangay na to, sabi ko, mamamatay kayo lahat. Okay lang sa akin. Kayo naman ang mamamatay, ako sa kanila. Nagagalit. Pagkatapos sabi ko, pero kung sabihin ng Diyos na isakripisyo ko yung isa sa mga anak ko, hindi nagugunawin itong barangay nyo, hindi na kayo mamamatay. Sa palagay ba nyo ay isasakripisyo ko yung isa sa mga anak ko? Sila na sumagot Hindi po. Totoo yun. Sabi ko sa kanila, wala akong sasakripisyo sa panganak ko. Mamatay na kayo lahat. Hindi ko ibibigay yung anak ko. Una, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kamag-anak. Hindi ko kayo mahal. Sino ba kayo? Tapos pero kung sakasakali man na ibigay ko, meron po kasi akong 3 anak Jesse ko mamaya yung aking bunso. Ibigay ko yung aking isa sa mga anak para lamang sa kaligtasan nyo. Hindi yung pag-ibig ng Diyos. Ako hindi ko bibigay kahit isa. Pero kung sakasakali mag-ibigay ko kahit ang isa, well, meron pa akong 2 reserba. 3 kang anak ko Pero ang Diyos, wala na siyang reserba Malumanag pong sabi ng Bible dito, for God so loved the world that He gave His one and only nag-iisang anak Ganun po kalalim talaga ang pag-ibig niya sa atin. Pero nyo, ipagpalit niya tayo sa kanyang nag-iisang anak. Kahit mawalan siya ng anak, para lamang tayo maligtas. That's how He loves us. Ganun kalalim, kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya the first secret is, we have to realize that we are infinitely loved by God.
Amin po ba? Ako talaga hindi ko bibigay eh. Lalo na kasi yung sabi ng mga kasamahan ko nung una, hindi ba nyo kayang ibigay si Genesis? Ewan ko. Hindi ko bibigay kahit loko-loko yun eh. Kahit loko yung bunso ko. Si Pastor Jan nga, naggalit dyan eh. Sabi ni Pastor Jan, ewan ko lang kung tama ako. Sabi ni Pastor Jan sa tinawagan niya yung anak ko eh. Sabi niya, kapag may nangyari sa daddy mo, akong papatay sa iyo kanya. Loko-loko kasi yung anak ko eh. Nung una, biro nyo, bigyan ko ng example nun eh. Galing ako Maynila, pauwi na ako. Tinawagan ko siya sa phone, sa cellphone. Punata siya ng mga grade 5 or grade 6. Grade 5 ata. Sabi ko, anak, pauwi na ako. Huwag ka na mag-tricycle. Tama-tama, ang dating ko dyan, mga 5 o'clock. Tiyempo yung paglabas mo. Paglabas mo ng school. Sunduin na kita para hindi ka na mamasahe. Sayang pa yung pamasahe. Sabi niya, Daddy, wag na. Daddy, wag na. Hindi, sunduin kita. Sayang pa yung pamasahe. Pauwi na rin lang ako eh. E di, dumiretso ako sa school. Nagpark ako doon sa tapat mismo ng gate. Inantay ko siya. Eksakto labasan. So nakabukas, lumalabas ang mga maraming estudyante. Aba, nakalabas na lahat ang estudyante. Magsasara na yung gwardiya. Labas akong bigla sa kotse. Sabi ko, sandali po. Guard, sandali. Sabi ko, meron pa akong hinahantay yung anak ko. Sino po bang anak nyo? Sabi sa akin. Si Genesis. Hindi yan po pumapasok yun eh. Ba? Hindi pumapasok? Pero araw-araw may baon. Araw-araw may... Sabi ko, edi tinawagan ko. Nag-ring lang. Hindi yan sumasagot. Tapos tinext ko, umuwi ka. Siyempre, kahit sa text, madadama niya yung galit eh. Umuwi ka na ako. Umuwi ka na. Edi, pagdating sa bahay, wala rin siya. Tapos lalo ko nagagalit. Aba, nag-prepare na ako ng kwan. Nag-prepare na ako ng 2x2. May tama po. May tama. Hindi pala pumapasok. Tapos alas 7. Hindi pa rin dumarating. Dinagdagan ko ng sintron. Nilabas ko ng sintron. Balusin ko to. Papaluin ko pa ng sintron. Ba, alas 8, wala pa rin. Tinanggal ko na yung 2x2. Sisintronin ko na lang. Alas 9, wala pa rin. Tinanggal ko na yung sintron. Pagagalitan ko na lang. Alas 10, wala pa rin. Diyos ko. Uwi nyo na yung anak. Hindi po ko magagalit. Ba? Alas 12, wala pa rin. 12 o'clock, madaling araw, lumabas na ako. Naglakad lang. Palabas ng subdivision. Pagkatapos nakarating ako ng bayan. Kakalakad. Ikot ako ng ikot sa bayan. Hindi ko nakita. Bandang mga 2 o'clock, muwi na ako. Pag uwi ko, sa may subdivision, nung lumabas ako, hindi ko nakita. Merong jeep. Na nakaparada na. Umagasa ako, sabi ko, Lord, baka naarating anak ko. Tapos pagpasok ko nga doon sa jeep, nandun nga, natutulog. Sabi ko, anak, uwi na tayo. Hindi bumangon. Bakit hindi ka umuwi? Galit kayo. Hindi, sinasabing galit ako. Hindi ako galit. Ikaw talaga. Kumain ka na, anak. Sabi ko, alam nyo yun ang ibig sabihin ng pag-ibig eh. Kalarin. Siguro pwede sa akin ng Diyos. Kaya lalo ko naintindihan ito for God so loved the world. Yung ganun bang pag-ibig? Ganun kagrabe yung anak ko eh. Tapos nung
nung mag-college. Elementary pa lang, gano'n na. Hindi lalo na yung high school. Tapos nung mag-college na, meron na tanong sa akin, isang membro, persa niya makita, Pastor, anak mo? Sabi, bunso ko. Sabi, pogi kanya. Siyempre naman. Tinatanong pa ba yan? Tapos nag-aaral pa po ba? Nag-aaral. College? Anong kinukuha? Allowance. Hindi. Ang ibig ko sabihin kung anong kurso. Alam ko, naintindihan kita, sabi ko. Kaya ko lang kasi nasabing allowance kasi hindi ko alam kung kailan mo tatapos Palagi mo hinto. Pero kapag hinto, enroll. Hindi ko niyan hindi tumigil sa kaka-enroll Every siya nag-enroll. Kaya lang, 2 months, 3 months, 1 month lang kuminsan. Ayaw na. Pero may allowance. Kaya sabi ko, allowance ang kinukuha. Mabuti na born again. Kung di na born again, di matatapos. Tinapos niya 9 years Kaya nga ako minsan, pag ako nagtitestimony, yung anak ko, sabi ko, yung anak ko, magna, nung makatapos sa college. Magna? Oo. Magna 9 years. Lumapit siya. Lumapit yung bunso ko, si Genesis. Kaganda pa man din pangalan, Genesis. Lumapit siyang ganyan. Daddy, mali ka. Bakit? Hindi ako 9 years. 9 and a half, sabi niya. Ganun ba? Suma ka pala ka. Sumasampung taon? Grabe. Anyway, dahil na-born again, praise God. Kaya at least, suma siya. Bago nakatapos 9 years and a half. And I'm grateful naman sa Panginoon kasi nowadays ay nakakatulong sa ministeryo. Pero ang punto ko lang po ay ang pag-ibig ng Diyos. We are infinitely loved. Kahit anong gawin mo, ay hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa bawat sa atin. Okay? So, that is the first secret. We are infinitely loved. Bago ko pala makakuha niya kasi kaya nasabi ni Johnny yun na kapag may nangyari sa uncle ko kanya, sa daddy mo, sabi sa anak ko, akong papatay sa'yo. Kasi nung tinawagan niya ako, umiyak na ako Napayak ako sabihin, dahil sa kalokohan ng anak ko. Pero ang ko lang, ngayon ko na-realize, pinadaman ng Diyos kung ano yung pag-ibig. Pag-ibig. And I'm grateful to that. And I have learned from that. And because of that, ngayon ko lang talaga lubos na intindihan yung salitang, for God so loved the world. And that is how I realized that the first secret of God's kingdom is we are loved infinitely. We are loved infinitely. Pangalawa, the second secret is that He gave His only Son. Sabi niya, that He gave His one and only Son. Okay, the second secret is we have to understand God's work of salvation is only through the cross. Dapat po nating maintindihan to. Ang pagliligtas ng Diyos sa atin, it is only through the cross. Wala nang ibang paraan. Kasi when we say substitution in the Bible, when we say sacrifice, okay? When we say sacrifice, in the Bible, it always means substitution. Substitution. Kunyari, sa Old Testament kasi, ay bago nila patayin yung burnt offering on the altar of sacrifice, well, yung offerer, kunyari, ako ang offerer.
Tandaan po niyo ang sabi ng Panginoon at hindi niya pwedeng baliin na kanyang salita eh. Ang sabi ng Panginoon kasi, the wages of sin is death. The wages of sin is death. Kaya nga, kung tayo ay lalapit sa Panginoon, definitely we will die. Ayaw naman ng Diyos na gano'n na patay tayong lumapit. Kaya nga, ang Diyos na rin ang nagbigay ng paraan para tayo ay makalapit sa Kanya. Okay. Kaya nga sa Old Testament, God instituted what we call sacrifice. Sacrifice. Ngayon, kunyara, kung offerer, during that time, Old Testament time, ako mag-o-offer. Bago ko patayin yung tupa, I have to lay my hand on the head. Kunyari, tupa. Ilalagay ko yung aking kamay sa ulo ng tupa and I have to confess my sins. I have to confess all my sins. Okay? Lahat ng aking kinonfess ay lilipat dun sa tupa. Biblically and spiritually, lilipat sa tupa. Sa tupa. Sino ngayon ang makasalanan? Yung tupa. Kaya yung tupa ang papatayin. Naku po niya ibig sabihin. Kaya nga ngayon, dahil ako wala nang kasalanan, lumipat na sa tupa, pwede na akong lumapit sa Panginoon. Okay, yun pong ibig sabihin ng sacrifice. It always somehow means substitution. At ganito ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga maging si John, sa John 2, I think, when he saw Jesus Christ coming before him, towards him, alam niyo, ano sabi niya? Behold, the Lamb of God. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng sanglibutan. Siya ang kordero, siya ang tupa na kumuha ng lahat ng ating kasalanan upang tayo ngayon ay makalapit sa Diyos. Kasi if by ourselves lalapit tayo, we will definitely die because of His holiness. And the wages of sin is death as well. Kaya nga God, Jesus Christ Himself, He took our sins. Kaya gustong-gusto ko ito eh. Tiyan nyo yung Romans 5:8. Romans 5:8 says, but God demonstrates His own love for us in this. Pinakita niya, pinadama niya ang kanyang pag-ibig. Tambagin na ito, while we were still sinners, Christ died for us. While we were still sinners, Christ died for us. Si Kristo ang namatay sa atin. Okay? Kaya nga, the second secret is, we have to realize, again, I will be telling you the second secret. The second secret is, we have to realize that salvation, God's work of salvation is only through the cross. Kaya nga, even Paul was so boastful about the cross. Okay? Ano sabi ni Paul? 1 Corinthians 1:18. Ang sabi rito is, for the message of the cross is foolishness. 1 Corinthians 1, I should say. 1 Corinthians 1, verse 18. 1 Corinthians 1, verse 18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. But to us being saved, it is the power of God. Okay? We have to realize that the only means that each one of us can be saved, it's only through the cross. Kaya nga, dahil sa pag-ibig niyon, God has demonstrated His own love for us while we were still sinners. Alam nyo, I like that verse. While we were still sinners, hindi sinabing magbago ka muna, ibibigay ko ang aking anak. Hindi sinabing gumawa ka muna ng mabuti, ibibigay ko ang aking anak. Actually, hindi niya sinabing magsisi ka muna.
Hindi sinabi yun. Hindi sinabi magsisi ka muna, ibibigay ko ang aking anak. Walang kondisyon. Ang sabi niya, while we were still sinners, Christ died for us. Because the means of salvation is only through the cross. The necessity of the cross for us to be saved. Again, I would like to read that words of Paul in 1 Corinthians. For the message of the cross is foolishness. It's foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Okay? Kaya nga tuwa ako doon sa kone, yung biro mo niya, kaya niyang ipagpalit. Kaya niyang ipagpalit ang kanyang anak sa atin. Lumalabas na, huwag ko magagalit sa akin na, lumalabas na, mas mahal niya tayo kaysa sa kanyang anak. Kaya niyang ibigay eh. Ako nga, sabi ko sa inyo, nag-preach ako sa Balingtaw, hindi ko bibigay. Kahit si Genesis. Anak ko yan eh. Dugo ko yan. Pero ang Panginoon, dahil sa pag-ibig sa atin, kaya niyang ipagpalit. Kaya nga, ulitin ko, huwag ko magagalit sa akin. Lumalabas na mas mahal na tayo. Sa puntong ito, mas mahal na tayo. Mas mahal tayo ng Diyos kaya sa kanyang anak. Kasi kaya niyang ipagpalit sa iyo at sa akin. Kaya niyang ibigay ang kanyang anak para lamang tayo makalapit. Okay? So, i-review ko lang, I-review ko lang. First secret is, for God to love the world, we have to realize that we are infinitely loved. That He gave His only Son. We have to understand that salvation can only come, that the work of salvation can only come through the cross. And lastly, sa John 3:16 ulit, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believe, okay? The third secret is, we have to know Jesus personally. We have to know Jesus personally. Alam po niyo, kung totoo siya, tanungin niyo lahat ng buong mundo, kilala si Kristo. Kilala si Kristo. But do they know Him personally? Ang ibig sabihin ng personal dito, actually, that's supposed to be our the definition for a Christian. That should define us. That should define us for that matter. Na yung ating personal relationship sa ating Panginoon. Knowing Him personally is what we call belief. Kaya nga, whosoever believe yung salitang believe, by faith. Yung salitang believe kasi, talamak na halos lahat ng reliyon nata, sasabihin, sila rin nananampalataya. Pero dito, ang ibig sabihin na, para sa akin, ganito ang ibig sabihin ng believe Natanong ko palagi rin tatanong to every time that we have a training. Especially during the time that I was in Turning Point. Tatanungin ko ang isang delegate. Sabi ko, paano ka nakarating dito? Sabi ko, sumakay po ko ng jeep. Okay. Kadalasan, ginagamit natin yung salitang believe without really knowing the implication or the real meaning of what faith is or what belief is. Anong ibig sabihin? Biro niya, sumakay ka ng jeep, sabi ko. Opo, ka naman niya. Okay. Anong ibig sabihin ng belief? Ganito. Bago ka sumakay, tinanong mo ba ang driver kung meron sa lisensya? Hindi po. Tinanong ba ang driver kung talagang marunong siyang magmaneho? Hindi po. Tinanong ba ang driver kung matagal na siya nagdadrive? Hindi po. Ba't ka sumakay? Pero mo,
Magmula doon sa bahay nyo, hanggang pagpunta mo rito, sabi ko, sinong may hawak ng buhay mo? Yung driver. Yun ang ibig sabihin ng believe. Pinagkakatiwala mo ang buhay mo eh. Ang masakit pa sa driver, nagbabayad ka pa eh. Ang ibig sabihin talaga ng believe, knowing Him personally is entrusting your life. Na hanggang sa tayo ay makarating sa ating talagang destinasyon. Doon sa ating, this is not our home, remember. This world is not our home. Our real home is in heaven. Hanggang tayo nagbibiyahe lang. Ang ibig sabihin po ng Hebrew, yung word na Hebrew, when Abraham was called Hebrew, yung first time na word na Hebrew na ginamit ay sa Bible ay ginamit kay Abraham eh. Abraham the Hebrew, sabi niya. Ang ibig sabihin ng Hebrew is yung nakikiraan lang. Nakikiraan lang po tayo sa lupang ito. Kaya nga, kung talagang tayo ay tinanggap natin yung salitang believe, when we really apply the word believe or faith, ibig sabihin, we entrust our whole being hanggang sa tayo ay makarating doon sa ating pupuntahan. Siya dapat ang ating driver. Siya dapat ang humawak sa atin. Pinagkatiwala. Kunyari, itong aking pag-upo. I believe, madalas ko rin illustration to. I believe that this chair, kunyari, I believe that this chair can hold my weight. Do I really exercise my faith? No. Ang gagawin ko, kung talagang ako nananampalataya, ako iuupo. Yun ang ibig sabihin ng faith. Pinagkakatiwala mo ito na kaya ang weight mo, di ka mapupo ka. Yung iba kasi umuupo, kalahati lang eh. Kasi baka bumigay eh. Hindi pa rin faith yun. You're supposed to, kaya nga gusto ko yung gusto ko yung ginamit na faith sa belief sa Old Testament. Sa Old Testament, 4 ang ibig sabihin ng faith eh. To take refuge. To take refuge. Talagang yun ang pupuntahan mo. To take refuge. Pagkatapos, to roll on. Bigay mo lahat ang kwan mo, your total weight. Yun ang ibig sabihin. Kaya kung talagang nananampalataya ka at sinasabing meron kang personal na relasyon sa Panginoon, ang ibig sabihin, tinanggap mo siya at pinagkatiwalaan mo siya ng iyong buhay na siya ang hahawa from the time na ikaw nananampalataya hanggang sa tayo makauwi sa ating sariling tahanan, siya ang may hawak sa iyong buhay. Yun ang ibig sabihin. Kaya we have to know Him personally. That is what will define a Christian. His personal relationship with Jesus Christ. Just like what I have told you a while ago. Most people in this world, they know Jesus. But do they know Him personally? Only those who have placed their trust in Him. Only those who have placed their trust in Him. Yun lamang ang merong personal na relasyon sa Panginoon. Pangalawa, alam nyo, kasi kung minsan kasi ay mahirap pagkatiwalaan yung taong hindi mo kasi kung minsan kapag sabi, manampalataya ka lang. Kanino kay Jesus? O sige na, para matapos na. Pero dapat kilala mo yung pinanampalatayaan mo eh. Okay? Kilala mo dapat ang pinanampalatayaan mo. Mahirap na pagtiwalaan yung hindi mo kilala. At dito, sinasabi ng Bible, I would like to introduce to you who Christ is. Sa Colossians, nasabi rito, sa Colossians, okay, sino ba si Kristo? Colossians 1. If you have your Bible, please, open with me on the book of Colossians, chapter 1. Book of Colossians, chapter 1. I'll be reading from verse 15. Ang sabi rito,
He is the image of the invisible God. He is the image of the invisible God. The firstborn over all creation. Okay, the firstborn over all creation. Ang ibig sabihin ng image dito is, Jesus Christ is the exact representation of God. Okay? Pag sinabing image, larawan talaga. Exact representation of God. Na ibig sabihin, kung nakita mo si Kristo, well, nakita mo ng Diyos because He's the exact representation of God. Ang maganda pa, Jesus Christ does not only reflect God, but He reveals God to us. But He reveals God to us. Kaya nga, sabi ni Pablo dito, He is the image, He is the exact representation of God, the firstborn over all creation. Okay, the firstborn over all creation. Pag sinabing firstborn, yung iba kasi literal na kinukuha, sa Griego po kasi, New Testament was written in Greek. Sa Greek po kasi, ang pagkakasunod dito is prototokos. Prototokos. Ang ibig sabihin ng prototokos, doon natin kinuha yung salitang protocol. Doon po natin kinuha yung salitang protocol. Nang ibig sabihin, kunyari, ikaw ay manager. Okay? Definitely, kung ikaw ay manager, meron kang secretary. At ang protocol, kung nais mo magipag-appointment sa manager, ay dadaan ka muna sa secretary. Yun ang protocol. So dito, hindi po panganay yung ibig sabihin na para bang si Kristo ay pinanganak, siya ang panganay. Protocol, ibig sabihin, siya ang una sa lahat. Hindi ka pwedeng dumiretso sa Ama. Siya muna. Okay? Siya muna. Doon ka muna magpunta. He is yung firstborn. Siya una ang siya ang pinakauna muna sa lahat ng creation. For by Him all things were created. Listen to this, ha? For by Him all things were created. He's the creator. Jesus Christ. Ano ginrate niya? Things in heaven and on earth. Visible and invisible. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. Okay? For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Mga nakikita at hindi nakikita, whether thrones, ito yung mga kuna, whether thrones or powers or rulers or all authorities, all things were created by Him and for Him. Kaya nga, kung sa lahat ang gumawa ng lahat ng bagay, nakikita man o hindi nakikita, sa lahat ang gumawa ng bahay, lahat ng bagay, ito ang aking tanong. Okay? 1 Kings chapter 11. Sige po sa ating Biblia. 1 Kings chapter 11. Ako po kasi natutuwa sa mga talatang ito eh. Ulitin ko lahat ng bagay siya ang gumawa, si Kristo. He created everything, visible or invisible. Thrones, powers, authorities. Sabihin yung mga dark forces, ika nga. 1 Kings chapter 11, from verse 4. Babasahin ko po. 1 Kings 11, from verse 4. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his father had been. He followed Ashtoreth.
the goddess of the Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely, as David, his father, has done. On a hill east of Jerusalem, Solomon built a high place for Chemos, the detestable god of Moab, and for Molech, the detestable god of the Ammonites. He did the same for all his foreign wives, who burned incense and offered sacrifices to their gods. Okay. Kaya po ang tatawa kasi maliwanag po ang sabi ni Paul sa Colossians. He is the image of the invisible God, the exact representation of God the Father. Okay? He was the supreme. His supremacy in all areas of all creation ay siya, the Prototokos, firstborn. Tapos, he was the creator of everything, invisible or visible. Nakikita o hindi nakikita. Ngayon, ang tanong ko, kung sa lahat ang gumawa ng lahat ng bagay, saan nanggaling itong mga Diyos ng mga Sidonians? Si Astoret. I believe hindi nila lang ni Kristo to. Saan galing itong Diyos ng mga Ammonites? Si Molech. Saan galing si Chemos? Talagay ko ito yung Diyos ng mga nagpapakemo. Chemos, kanya. The detestable god of Moab. Did you get me? Saan galing ang mga to? Tapos si Molech, the detestable god of the Ammonites. For all I know, as far as the word of Paul in Colossians is concerned, he created everything. And according to Paul, he did not create these things. Wala sa sinabi na and Jesus Christ created Astoret, the goddess of the Sidonians. He also created the god of the Ammonites, Molech. Wala. So saan galing mga to? Kumisan kasi mas bilib pa ako sa kanya. Do you know in California, there is, until now, existing a Church of Satan over there. Actually, it was established 1969, the Church of Satan. At least medyo sila. Medyo nagbibilib ako sa kanila. Bakit? Kasi what they are worshiping, what they are believing at is existing. Kasi ginawa talaga ng Diyos yan eh. Si Taning. Pero itong iba, wala akong alam na ginawa ang Diyos na Chemos. Wala akong alam na baluwanan po ang sabi sa Colossians. He created all things, visible and invisible. And even Satan, he created. Kaya mas bilip ako sa mga taga California. Existing yung kanilang talagang nila lang. Meron, ika nga. Pero ito, Chemos, Molech, madami pa yan eh. Kadalasan Baal. Sino mga yan? Ito ang aking pananaw. Lahat ng Diyos na to, ito ay invento. They are creations of the pigments of man's imagination. Masakit po sabihin. Kaya nga in reality, ang tao ang gusto niyang maging Diyos. Kaya nga sa nag-invento ng Diyos na ganito, because he know very well na hindi niya kayang i-manipulate ang Diyos eh. Kaya nagagawa siya ng Diyos niya na kaya niyang i-manipulate. Ano lang ibig sabihin? Siya ang may gustong siya maging Diyos. Yun nga ang unang tukso ng Diablo sa kanya eh. Diba? And you will be like God. And you will be like God. Okay? So, yun po ang aking punto. Kaya nga, yung pinagkakat, kung gusto mo talaga magkaroon ng relasyon sa kanya, nakakatsaka sa pinagkakatiwalaan mo sapagkat siya ang talagang Diyos. Diretso po natin yung Colossians. Ang sabi sa Colossians is, He is the image
of the invisible God, the firstborn over all creation. Ang sabi ko sa inyo kanina kasi is, mahirap pagtiwalaan ng di mo kilala eh. Kaya nga ito, sinasabi ng Diyos, kung sino si Kristo. He is the exact representation of God. He does not only reflects God, but also He reveals God to us. Pangalawa, He created all things, visible and invisible. He's the creator. He's the creator of everything. He is before all things. Nauna pa sa salitang bagay. Kaya nga, firstborn eh. He is before all things. And in Him, all things hold together. And in Him, all things hold together. Alam po niyo, medyo nakukuha na ko rito eh. All things hold together. Kasi hanggang ngayon kasi nagtataka ko sa kunya. Kunyari sa solar system natin, sa solar system na lang muna. Biro nyo, nasa sentro ang araw, umiikot ang, ano kasi yung una? Mercury, di ba? Mercury, pagkatapos ng Mercury ay, ano pagkatapos ng Mercury? Commodore Drugstore. Mercury, tapos Venus yata. Pagkatapos Earth. Pagkatapos Mars. Pagkatapos April or May, or etc. etc. Tingnan nyo all things hold together. Isipin nyo na lang. Hindi sila umaalis sa kanilang orbit. 24 hours exact. Isipin nyo yun. Yung pong ibig sabihin ito, all things hold together. Hindi siya nangangalay. He is sustaining the universe. He is the one who is sustaining all these things. Hindi siya napapagod by the word of His power. He sustains all things. Kasi malawanan ito eh. In Him, all things hold together. Alam po nyo, isipin nyo, kunyari yung Earth, nag-orbit sa Sun, tapos nag-rotate sa axis, pero hindi tayo nahuhulog. Paano kung biglang huminto yan? Paano kung biglang huminto? Paano kung nagsawa ng Panginoon sa kahawak sa atin? Ay, lilipad lahat tayo. The space. All things hold together. Kasi siyang may hawak eh. And He is the head of the body, the church. Kaya nga, I like this church of yours. Talagang napaganda niyang mister. He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Verse 19. God was pleased to have His fullness dwell in Him. Yung pagka-Diyos, kaya maliwanag ito eh. Jesus not only equal to God, He is God Himself. Because God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Okay? So yun pong nais kong dalhin sa inyo na ang ating pinagkakatiwalaan nito, if ever we have placed our full trust in Him, naniniwala tayo na yung ating pakikiraan dito ay siya ang may hawak at dadala niya tayo to a real home. Ulitin ko po this place is not our home. Never be boastful of what we have here in this world, because this world is not our home. Nakikiraan lang po tayo rito. At siya magdadala sa atin. Kung sabi ko sa inyo kanina, He will bring us home. Kung atin ang pinagkatiwala ng ating buhay sa Kanya, well, He will bring us home safe and sound. Okay? Ulitin ko lang. Okay? You're supposed to know the secret
And the secrets of the kingdom of heaven ay bound up lang sa John 3:16. First, we have to realize God loves you and me. Merong isang pastor, 18th century, nakalimutan kong pangalan, kasi hindi si sport yun eh. Palagi siyang nagkakandak ng seminar. In his own right, very famous siya as a minister of God. Sikat na sikat siya. One day, he was interviewed by a reporter. Sabi niya, in a nutshell, sabi niya, ano ang pinaka-message mo? In a nutshell, kanya. Marami ka ng pintahan. Ano pa talaga ang pinaka-laman ng message mo? Actually, yung sagot niya ay kanta ng mga bata eh. Sabi niya, sa English eh, Jesus loves me. Ito pinaka-nutshell ng kanyang message. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Okay? Inaawit ng mga bata ngayon yan. Yun lang ang kanyang message. Everywhere he goes. Ano siya? In a nutshell, what really is your message? Well, eto. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. The first secret, we are infinitely loved. Kahit anong gawin natin, God can never change His name. He will always remain a God of love. And that kind of love ay sukdulang bigay niya ang kanyang anak. The second secret is the cross. The cross. The work of salvation is only through the cross. While we were still sinners, Christ died for us. Kaya nga si Pablo very kung siya, ang aking lang goal sa buhay is to know Him more and the power of His resurrection. Okay? Ang pangatlong sekreto is, ang pangatlong sekreto, well, do we know Him personally? Have we really entrusted our whole life? Okay? Our whole life to Him. Kung hindi pa, we have to think about it. Okay, we have to really think about it. Ulitin ko lang ito, marami na may kilala kay Kristo. Pero, do we know Him personally? Okay? Do we know Him personally? Sige, shall we bow our heads and let's pray? Shall we close our eyes and let's pray? Father God, in Jesus' name, I come before you and like to lift up to you the church that you have. It's the peace and the power praise. That faraway praise. Father, I pray that your grace will always be sufficient on this church. Thanks for the leadership of Pastor Jan. Father God, I pray that make him not just an instrument of yours, but a servant. And that in every purpose of his life, as well of this church, Father, is to bring all of his glory at your Lord. Thank you, Father, for letting us know the secrets of the kingdom of heaven. And thank you that we are privileged to have learned, Father, and realized that it is your love. It's all about you, actually. It's all about you. And we are so thankful. Not on us, but on your Lord. We give praise, we bless you. Lord, patuloy po kayo magpaturo sa inyo pong ministeryo, sa inyo pong iglesia, especially the Universal Church. Father, I pray that lalo po kayong may bahagi ng enemies sa mga panahon na ba't ng Diyos. The only good news that this world needs is about you. Thank you, Father, for your love, for your grace. Thank you for God.
they are just grateful. Pray po kayo sa lahat ng bagay.